Politically, the arrest of former President Duterte was really a catastrophic thing for the administration. Not only because it really created or it awakened yung mga supporters ng ating dating Pangulo, but more importantly, it clearly elevated the idea na meron talagang mga hindi nagagawa itong administration na to. Oo, para pang binabaliktad na dapat na daw hinahanap na daw siya ng mga Pilipino para sa kanyang pagtatrabaho. Na take note natin, ang trabaho ng Vice Presidente talagang limitado. Kung humingi nga siya ng budget kasi nung time na yon, pag nagre-refer lang daw siya, sasabihin lang daw sa kanya na ay kalaban sa politika, hindi namin pagbibigyan. Kaya nga humingi siya ng mas malaki-laking budget. Tapos sinabi na naman ng mga kongresista na hindi, doble na, meron ng ganitong trabaho ang ganitong ahensya, ganito. Kaya nga gumawa siya ng mga programa kasi maya't maya, marami pa yung mga pumupunta sa kanyang opisina, tumihingi. At ang sabi naman niya, kung hindi nyo papayagan, okay lang sa akin. So kumbaga, limitado lang talaga, spare tire lang talaga ang VP Sara. Meron lang siya out of sa kanyang budget, doon na lang siya kumukuha, humuhugot, tumutulong at yan yung nakikita natin sa official page ng Office of the Vice President. Pero parang ang turing sa kanya, siya na ang presidente na talagang napakahalaga, bumalik ka na rito. Kaya nga, ito ba yung nakikita mo rin, Prof? Kasi more on politika na yung pinag-uusapan, paano kalabanin yung mga kalaban na lalo na sa darating na election ngayon, election din sa 2028, kasi ang mga most urgent national concerns ng ating mga kababayan, based pa rin dito sa Pulse Asia Survey, wala naman ditong nakapangalang Duterte. Ang nandito ay controlling inflation, 69%, increasing, taasan yung sahod ng mga manggagawa, 36%, labanan ng graft and corruption sa gobyerno, 28, labanan ng kriminalidad, 28, ma-reduce ang kahirapan, 27, gumawa ng tawag nito, more jobs, mga trabaho, 20, promoting peace sa ating bansa, 17, providing assistance sa mga magsasaka, 13, addressing problems sa involuntary kagutuman, hunger, 13, enforcing the law on all, whether influential or ordinary people, 11, providing support sa mga malilit na negosyante, restore their businesses, 10, stopping the destruction and abuse of wala pong nakalagay dito na unahin ng mga Duterte. Lahat ito, it's either pang-ekonomiya, Prof, at yung peace and order. Tama po yun. Well, yes, I fully agree with that. Actually, tama naman talaga yung mga parametro na inilatag dito sa survey. I agree that this really are the pressing needs of the people. Ngayon, kung yung trust and approval rating ng ating Pangulo ay talagang bumulusok pa ibaba, given these parameters, isa lang po ang talagang pinapatungkulan niyan, politically, the arrest of former President Duterte was really a catastrophic thing for the administration. Not only because it really created or it awakened yung mga supporters ng ating dating Pangulo, but more importantly, it clearly elevated the idea na meron talagang mga hindi nagagawa itong administration na to. At ang ginagamit nila na sabihin na natin pang-cover up doon sa kanilang shortcomings at misgivings nila, ito ngang pamumulitika nila laban sa mga Duterte. Na ito nga medyo nag-backfire talaga sa kanila. So mas lalong na-heighten na namumulitika ka, masyado mong pinofocus yung lente mo sa mga Duterte when in fact, in the process, nanineglect mo na yung dapat ginagawa mo bilang isang Pangulo, which is to really improve the socio-economic conditions of the people. And sa pananaw siguro ng ating liderato ngayon, sapat na yung mga ayuda, sapat na yung mga binibigay nila para patahimikin ng taong bayan. Pero kung titignan natin, even the yung nasa social classification na D and E, which are supposed to be the recipients of the ayuda, diba? Na maliwanag, kahit sila, hindi na sila sumasang-ayon. Maaring ito ay dahil din sa
kawalan talaga ng direksyon. Hindi nila nakikita kung saan ba talaga papunta yung mga programa ng gobyerno na puro na lamang, tama kayo, na nandun lamang sila nakapokus doon sa political lens, which is not supposed to be the case, no? Dahil ang pinagmamalaki lagi ng gobyerno ni President Marcos ay yung kanilang economic imperatives, no? Their economic foothold, which to my understanding right now, mukhang hindi nila talaga nare-realize, no? And this is something na malapit kasi to sa sikmura, ika nga, ng ating mga kababayan, ano? At gusto nila na magkaroon talaga ng konkretong solusyon itong mga problema nila. Hindi lamang yung piecemeal or band-aid solution kagaya ng ayuda, no? Kasi kahit bigyan mo sila ng bigyan ng ayuda, kung nare-realize na nila in the end, no? Hanggang kailan ba tong ayuda na to? Hanggang kailan lang naman to, no? Paano kapag nawala na sila sa poder, wala nang ayuda, pero yung trabaho, kabuhayan, yung mga pagkukuhanan nila ng permanenteng solusyon sa problema nila, yun yung wala, no? Yun yung hindi nila nakikita dahil nga masyadong nakafocus itong gobyerno na to doon sa mga Dutertes. Oo nga po, parang actually itong primary concern ng ating mga kababayan, Prof, matagal na nating dinidiscuss ito na parang hindi nagtutugma yung mga ginagawa ng gobyerno kasi more on highlights ba sa mga Duterte, yun talaga at iba, South China Sea, West Philippine Sea na mga issue. Pero parang hindi nila pinapakinggan, Prof, ano sa nakikita mo yung kumbaga kahit ba mismo yung ang taong bayan ba mismo rito ay talagang ito na yung judgment ng taong bayan. Matagal na kaming nagrereklamo ng ganito, puro kayo Duterte, puro kayo sa politika. Kaya bagsak ang gradong ibibigay ko. Actually, bukod doon sa kawalan ng mga oportunidad, kawalan ng hanap buhay, mababang sahod and all, siguro ang isa sa mga concerns din dito ng ating mga kababayan, and this is an often neglected element dito sa liderato ng ating Pangulo, yung aspeto ng peace and order situation. Lumalala yung peace and order pero hindi ito na ma-magnify ng ating Pangulo. Hindi nga niya nababanggit. In the same manner that the former President Duterte has been, pushing on this issue nung siya ay Pangulo. Kung maalala natin, hindi lang naman yung mga kriminal at mga drug pushers, drug syndicates ang kinalaban ng ating Pangulo, no? Even yung mga criminals on the streets, no? Pero ngayon, parang nawawalan na tayo ng order, no? Ang dami sa kababayan natin na involved sa mga road rage, na uwi sa patayan, yung mga nagdadala ng mga baril kung saan, bumabalik ang mga hold-upper, kidnaporansa, mga nawawalang bata na hindi may paliwanag. All of these things kasi nangyayari ito on a daily basis, no? Na hindi man lamang na babanggit ng ating Pangulo. At ito yung nagbibigay ng impression sa ating mga kababayan na disconnected siya doon sa normal at pang-araw-araw na problema at suliranin ng ating mga kababayan. So hindi nila nakikita kay President Marcos yung father figure na pwede mong tagpuhan, na pwede mong kausapin, pwede mong hingahan ng mga problema mo dahil hindi nga niya nakikita na meron pala talagang ganitong mga problema, pero ito ay nangyayari on a daily basis, no? And then syempre maaari na naman natin tong i-correlate doon sa seemingly sabihin na natin mababa na effort ng liderato ni President Marcos patungkol dun sa problema ng drug addiction and drug pushing dito sa bansa, no? Dahil nga ito ay ipinapagkipit balikat lamang niya. Hindi niya masyadong kumbaga hindi intensified yung messaging, no? Kasi iba yung kapag merong kang Pangulo na sinasabi mo sa publiko na itong mga drug addict na to, maghanda-handa kayo kasi tapos na bilang na mga araw. It sends a chilling effect, no? Doon sa mga drug pushers and drug addicts, no? Ngayon, if you have a president na hindi to binabanggit at hindi to sinasabi, ang iniisip ng mga kriminal, ng mga drug pushers, okay lang. So, nagpa-proliferate sila.
no, patuloy na nangyayari itong mga krimen na to sa kalsada natin. And syempre, ito yung araw-araw na nakikita ng ating mga kababayan na mas madali ngayon nilang nakukonsume because of social media. And then, of course, the question now will arrive and will come. What is the authorities doing about this? What is the government doing about this? So, ibig sabihin, walang direksyon, walang aksyon, walang ginagawang konkretong solusyon yung pamahalaan to address this problem because namamayagpag diba? Bumabalik. So, yun yung retorika. At dito natin nakikita yung pagkakaiba ng pakiramdam ng ating mga kababayan nung panahon ni Pangulong Duterte at ng panahon ngayon. At maaaring ito rin yung dahilan kung bakit nagbubunsod ng mas mataas na trust and approval rating again kay VP Sara Duterte because nami-mirror ng maigi yung malaking difference ng dalawa.